Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 5:02 na ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon pong araw na ito ng Biyernes, ika-20 sa buwan ng Pebrero taong 2026, tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Sakay po ako ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa MCGI Charity Center na matatagpuan sa Marikina City. Ang ating mga kababayan na nakikita nyo kanina po sa likod natin, sila po ang mga nakapila dito. Habang unti-unti nang pumapasok, sila ang manghihingi po mamaya ng libreng medical service na ipagkakaloob ng MCGI Charity Center. Abangan nyo po yan sa Good Morning Kuya. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Patuloy nagagawa ng paraan ng pamahalaan para marami pang guro ang tumaas ang posisyon. Gaya ng walang sino man na teacher ang magre-retiro na Teacher 1 ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kahapon, halos 2,000 guro na na-promote at nanumpa sa tungkulin sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon kay Pangulong Marcos, mananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang edukasyon hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Kaya naman, pinakamalaking pondo ang inilaan sa sektor na ito ngayong taon. Ayon sa Department of Education, aabot sa 16,000 teachers sa buong bansa ang promoted sa ilalim ng Expanded Career Progression System. Sa loob ng matagal na panahon, meron sa inyo ang nawalan na ng pag-asa na mapopromote pa. Dahil sa dami ng responsibilidad sa paaralan, sa komunidad, sa pamilya, nawalan na kayo ng oras na makuha ang mga requirement para sa promotion o di kaya ay wala nang aakitan pa sa inyong organisasyon. Inakala ninyo marahil na magre-retire kayong hindi nakakatikim ng ma-promote. Hindi ako papayag na hindi masuklian ang inyong sakripisyo. Hataw Balita ngayon! Suportado ng mga lumahok sa public consultation ng House Committee on Suffrage and Electoral Reform sa Cebu ang panukalang magbabawal sa political dynasty sa bansa. Isinagawa ang public hearing sa University of the Philippines, Cebu sa Cebu City araw ng Huwebes, February 19. Ayon sa ilang college students, dahil sa political dynasties, apektado ang sistema ng edukasyon at social services. Tiniyak naman ni House Speaker Faustino Bonjed D. III na seryoso ang kapulungan sa pagpapasa ng makatwirang batas kontra political dynasties. Kasi po ang mga political dynasties sa ating gobyerno ay siyang nagmamonopolize ng kapangyarihan nila sa Estado. Concentration of power. Pinag-prioritize self-preservation and control, hindi ang basic social services na dapat natatamasa sana ng mga estudyante. At malinaw po, hindi naging priority ng mga dinastiya na iyan ang edukasyon. Sa halip na mapunta ang budget sa paaralan, guro at estudyante, ang pondo ay nare-redirect sa mga pork barrel projects. Ang pondo ay ginagamit sa mga infrastructures na magbe-benefit ng political visibility para lang sa mga pangalan ng mga corrupt na officials na ito. We support the anti-dynasty law bill, but it must also look at the audacity of future servant leaders or politicians to be deserving, but to also actively include those individuals even from the islands of Batanes down to Tawi-Tawi. We are serious about passing a fair, just, and implementable anti-political dynasty law in the 20th Congress. And we are equally firm in our belief that any law we pass must be a product of wide, inclusive, and sincere consultation. Isang batas na maingat na binalangkas, masusing pinag-aralan, at nakaugat sa tunay na saloobin po ng mga Pilipino. Hataw Balita ngayon!
Itinanggi ni Senator Erwin Tulfo ang posibilidad ng isang political tandem kasama si former Vice President at Naga City Mayor Leni Robredo para sa 2028 presidential elections. Binigyan diin ng senador na wala siyang planong tumakbo sa mas mataas na posisyon dahil na rin sa hinaharap niyang disqualification cases at iba pang issue noong nakaraang halalan. Dagdag pa ni Senator Tulfo na pagod na siya at ang kanyang pamilya sa mga batikos at banat mula sa iba't ibang individual. Pabiro rin niyang sinabi na papayag lang siya sa tambalang yon kung wala nang ibang tao sa mundo. Subalit sa ngayon ay marami pang maaring maging katandem ang dating Vice Presidente. Wala na rin anyang saysay ang posisyon o taas ng ranking na nakuha niya noong 2025 midterm elections dahil maaaring maulit ang kinaharap niya ang mga issue kung muli siyang tatakbo sa susunod na halalan. I don't have plans. Whatever it is, yun lang makatalo kahit sino pa man dyan. No, I would say thank you. Pero I'm kind of tired. Hindi pa nga tapos 2025 last year. Nakita nyo naman, kaliwat kanan ng batikos, demanda sa COMELEC, left and right. Then papasukin ko na naman ito. Makakaroon na naman ng issues. Ayaw na po ng family namin ng gulo. Kaya si Sen. Rafi din, gusto niya po re-election na lang sa Senate. Eh ako din po, napag-usapan na namin. I don't have plans to run for higher office. Ang hirap pala. I mean, Hataw Balita ngayon. Naipadali na sa tanggapan ni House Speaker Faustino Bojo D. III ay ikaapat na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kahapon, February 19. Ibig sabihin, 4 na impeachment complaints na ang nakabinbin sa tanggapan ng House Speaker at kailangang maisama sa order of business ng plenaryo ng Kamara sa loob ng 10 session days mula nang may refer ang unang reklamo ng February 5. Ayon naman kay Manila 6th District Representative Benny Abante, endorser ng reklamo, hindi makahahadlang sa impeachment process ang anunsyong tatakbo sa 2028 presidential race ang Vice Presidente. Hindi rin na niya mabubura ang pananagutan ni Vice President Sara Duterte sa deklarasyon ng kandidatura sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Running for president is not a defense to grave allegations. It is precisely why accountability must be faced squarely and promptly. Hataw Balita ngayon. Nagsanib puwersa ang mga abogado mula sa iba't ibang larangan ng legal profession upang labanan ang korupsyon kung saan pinangalanan nila ang kanilang grupo na Lawyers Against Corruption. Ito'y sa kasagsagan ng mga nabubunyag na malawakang katiwalian na nangyayari sa pamahalaan. Kasama sa grupo ang mga retiradong maestrado, environmental lawyers, human rights lawyers, private law practitioners at iba pa. Ayon sa kanila, bilang legal professionals, tungkulin nilang ipaintindi sa publiko kung paano nangyari ang korupsyon sa Pilipinas, lalo na't mahirap unawain ang napakaraming batas na kasalukuyang umiiral sa bansa. Dapat malaman po natin kung paano natin ma-empower hindi lang yung ating mga sarili bilang mga abogado, kung hindi yung taong bayan, how they can navigate all available legal remedies. Hataw Balita ngayon. Wala nang magiging aberya ang mga Pilipino mag-aaral na nais magkolehiyo sa ibang bansa matapos ipatupad ang K-12 program ayon sa Department of Education. Ayon kay Dr. Kevin Carl Santos ng Bureau of Education Assessment, pasok na sa international standards ang bilang ng taon ng pag-aaral sa Pilipinas. Paliwanag niya, sapat na ang 12 taon ng basic education para makipagsabayan sa ibang bansa. Simulaan niya ng ipatupad ang senior high school, wala pa silang natatanggap na ulat tungkol sa mga estudyanteng hindi tinanggap sa mga universidad sa labas ng bansa dahil sa kakulangan ng taon sa eskwela. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, isa ito sa naging problema ng mga kabataang nais mag-aral abroad. Kung sana niya, ang iba ay kinakailangan pang bumalik sa high school sa ibang bansa para lang makapasok o matanggap sa mga universidad. So far, since in-establish natin itong grade 12,
wala na kayo natatanggap na reklamo doon sa mga bata na mag-i-enroll going to first year college overseas? So far, Mr. Chair, as far as I know and our bureau is concerned po, no, we have not received po na same concerns like that po. Very good. Hataw Balita ngayon. Habang umigting ang tensyon sa West Philippine Sea, kasabay ding tumataas ang aktibidad sa digital domain. Ayon sa hepe ng Cyber Command ng Armed Forces of the Philippines, ngayong taon ay naharap ang bansa sa tumitinding cyber attacks na may kaugnayan sa sigalot sa WPS o West Philippine Sea. Anya, mga hacker na nakabase sa China ang nasa likod ng ilan sa mga pag-ataking ito. Kabilang sa mga naitalang banta ang phishing attacks, malware, intrusion, distributed denial of service o DDoS attacks at mga tangkang pagnanakaw ng sensitibong datos. Ayon sa Defense at Cybersecurity Official, bahagi ito ng tinatawag na hybrid warfare, kung saan hindi lamang pisikal na presensya sa dagat ang labanan, kundi pati sa cyberspace. From a security and defense viewpoint, the country faces persistent cyber attacks linked to territorial disputes in the West Philippine Sea with China-based malicious actors deploying malware, DDoS attacks, data leaks, and website compromises to advance Beijing's regional ambition. Hataw Balita ngayon. Pinata-take down ng Cyber Investigation and Coordinating Center o CICC ang mga YouTube at Meta accounts ng ilang social media influencers at vloggers kabilang sina Sherry White at Perks Gaming. Ito ay dahil sa patuloy umano nilang pagpapromote ng illegal online gambling sa kanilang platform. Ayon kay Undersecretary Aboy Paraiso ng CICC, hindi magtatapos sa pagpapatigil lamang ng kanilang mga account ang aksyon laban sa kanila, kundi posible rin silang masampahan ng mga kaukulang kaso. Bagamat nabigyan na sila ng sapat at mahabang panahon upang magpaliwanag, sinabi ng opisyal na hindi pa rin umano nila itinitigil ang kanilang mga paglabag. I think we're up to 50 right now na bago listahan natin social media personalities, but yung makukulit na we're going after them, I think we're pursuing 2 na inissuehan na natin na notice to explain, tapos hindi siya sumagot. So it would be subject for their channels takedown and apprehension na ng TNT for the promotion of illegal online gambling. So kakasuhan sila? Sino si Cherry White? Cherry White and Perks Gaming. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ng Commission on Population and Development na bigyang prioridad na may pasa ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Ito'y kasunod ng tumataas na kaso na maagang pagbubuntis sa mga kamataang edad 10 hanggang 14 na taong gulang. Base sa pinakahuling tala ng CPD, umabot na sa 3,516 ang naitalang namubuntis. Namubuntis na sa edad na 10 hanggang 14 anyos. Mas mataas ito kung ikukumpara sa 3,343 na kaso na nairehistro noong 2023. Ayon sa ahensya, nakakabahala ang bilang na ito dahil ang mga batang nasa ganitong edad ay hindi pa pisikal na handa sa pagbubuntis at maaari ring malantad sa pang-aabuso. Binigyan din ng ahensya ang mahalagang papel ng mga magulang sa paggabay at pagbibigay ng tamang impormasyon sa kanilang mga anak upang maiwasan ang mas pinabatang pagbubuntis. Alarming siya kasi yung health risks nito. Kailangan once na nabuntis at nanganak, bumalik sa school. Kasi education is always a protective factor. And even against repeat pregnancy, napaka-importante. No, na maprotektahan natin sila sa paulit na pagbubuntis. Patuloy po kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon.
natin sa buong kapuluan. Alas 5:20 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Naririto pa rin po ang radio mobile booth sa MCGI Charity Center dito po sa Marikina City. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Nagdulot ng pangamba sa mga residente sa bahagi ng Negros ang muling pagsabog ng Bulkang Kanlaon kahapon. Sa naturang aktibidad, moderately explosive eruption ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Si Gladys Tuabi, humahataw. Nabalot ng pangamba ang maraming residente sa Negros Island region matapos ang muling pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Alas 4:39 ng hapon kahapon nang muling pumutok ang bulkan. Sa tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, tumagal ng 2 minuto ang aktibidad. Umabot sa 2,000 metro ang taas ng ibinuga nitong abo mula sa bunganga ng bulkan. Sa kasalukuyan ay nananatiling nasa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon. Mahigpit pa ring ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Kaugnay nito, agad na ipinatupad ng Police Regional Office Negros Island Region ang contingency and response measures upang matiyak ang seguridad ng publiko. Nakikipag-ugnayan na ang mga pulisya sa mga apektadong local government units at iba pang ahensya ng pamahalaan para makaasiste sa mga kakailanganing paglikas at iba pang kailangang tulong. Samantala, suspendido muna ang pasok ng lahat ng pribado at pampublikong paaralan sa lahat ng antas sa lungsod ng Kanlaon. Alinsunod ito sa Executive Order No. 21 Series of 2026 bilang pag-iingat laban sa banta ng patuloy na aktibidad ng bulkan. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga abiso ng pamahalaan. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Agad na kumilos ang pamahalang lungsod ng La Carlota kasunod ng muling pagputok ng Mount Kanlaon kung saan ilang pamilya ang inilikas bilang pag-iingat. Si Alan Manansala, humahataw. Inilikas ng local government unit ng La Carlota City sa tulong ng City Social Welfare and Development Office ang 30 pamilya mula sa Barangay Araal patungo sa La Carlota South Elementary School 1 na itinalagang evacuation center. Ito ay matapos ang muling pagputok ng Mount Kanlaon sa Negros Island. Agad na pinakilos ng lokal na pamahalaan ang mga emergency response operations at naghanda ng mga pangunahing supplies para sa mga apektadong komunidad. Nakatanggap din ang CSWDO ng 40 water containers mula sa WASH Coordinator at Sanitation Inspector 2 na si Rezan Kagalawan Garcia. Dagdag pa rito ang 35 hygiene kits at 35 folding beds na dinala mula sa Gym 1 para sa mga evacuees. Nauna nang namahagi ng mga face mask sa mga residente bilang pag-iingat sa ash fall na dulot ng pagsabog ng bulkan. Patuloy namang binabantayan ng pamahalaang lungsod ang sitwasyon habang nakahanda ang karagdagang tulong para sa mga maaaring maapektuhan ng patuloy na aktibidad ng bulkan. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Pitong lungsod at munisipalidad naman sa Negros Occidental ang napaulat na apektado sa nangyaring pagsabog ng Bulkan Kanlaon kahapon. Nakaranas ng asphalt at matapang na amoy ng asupre ang bahagi ng Bago City at La Carlota City. Light to moderate ang asphalt naman ang dinanas sa mga residente sa Pontevedra, La Castellana, Hinigaran at Valladolid. Habang apektado ng sulfuric smell ang lugar ng Moises Padilla. Hataw Balita ngayon. Opisyal nang tinapos ng Philippine Coast Guard District Southeastern Mindanao ang search and rescue at retrieval operations para sa nawawalang motorbangka na MBCA Amihara.
Nawala ang bangkang demotor noong January 19 sa Davao Gulf matapos umalis sa Santa Ana Raft sa Davao City. Ayon kay Coast Guard Commander Philip Soria, matapos ang 15 araw na masusing search and rescue at karagdagang 15 araw na retrieval operations, isang survivor ang nasagip at 6 na bangkay ang na-recover. 9 naman ang nananatili pa ring nawawala. Hataw Balita ngayon. Ipinatupad na ng pamahalang lokal ng Bislig City ang preemptive evacuations sa ilang lugar na apektado ng pagbaha simula kahapon. Ito ay bilang pag-iingat sa pagpatuloy na pagtaas ng tubig baha dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa shear line. Kabilang sa mga pinalika sa mga residente mula sa Gordonas, Barangay Apil at Sitio San Juan, Barangay Pamanlinan. Agad namang nag-deploy ng rescue team ang LGU ng Bislig upang masiguro ang organisado at ligtas na pagbakwit ng mga residente. Samantala, nagpatupad naman ng preventive shutdown ang Surigao del Sur 2 Electric Cooperative o Sorseco sa mga lugar na binabaha upang maiwasan ang posibleng electrical hazards. Kabilang sa nawala ng kuryente ang Fillings Village, P5 Jan Bosco District at Bogak District. Patuloy po kayo mamantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Hinatulan ng life in prison ang dating presidente ng South Korea na si Yoon Suk Yeol matapos ideklara ng korte na guilty sa insurrection o paglaban sa gobyerno. Ayon sa judge na humatol kay Yoon Suk, nagsagawa ito ng rebellion matapos gamitin ang puwersa ng military at mga pulis at pag-aresto sa mga kalaban sa politika. Noong 2024, nagdeklara ng martial law si Suk Yeol pero kalaunay napatalsik din ng mga mambabatas sa South Korea. Inaresto siya ng July 2025 at naharap sa kasong rebellion. Hataw Balita ngayon. Nagbigay naman ng 10 araw na deadline si United States President Donald Trump sa Iran para sumunod sa isinusulong nilang kasunduan. Babala ni Trump, maaaring magsagawa ng military strikes ng US kung hindi susunod ang Iran. Sinabi ito ni Trump sa board peace meeting sa Washington, D.C. Nagsasagawa ng negosasyon ang dalawang bansa kaugnay ng nuclear program ng Iran. Naunang sinabi ng Iran na mayroon magandang proseso o progreso ang naging pag-uusap nila ng US sa Geneva. Tinututulan ng US ang nuclear program ng Iran dahil nagde-develop umano ito ng mga nuclear weapons na siya namang itinanggi ng Iran. Hataw Balita ngayon. Samantala, bumisita sa ikalawang pagkakataon sa loob ng halos 1 taon si Denmark King Frederick X sa Greenland. Ang naturang pagbisita ay bilang pakikisa nito sa mga mamamayan ng Greenland habang patuloy ang pagpapakita ng interes ng Trump administration sa pag-take over sa Arctic Island. Ito ang umahataw na balita ni Gerald Moral. Dumating si King Frederick X ng Denmark sa Nuuk noong Miyerkules, February 18 upang muling pagtibayin ang ugnayan sa Greenland bilang semi-autonomous territory nito. Naganap ang pagbisita ng hari matapos magsagawa ng diplomatikong dialogo ang Greenland, Denmark noong nakaraang buwan upang resolbahin ang tensyon kasunod ng mga pahayag ni President Donald Trump sa pagnanais itong pagkuha sa Greenland. Sa kanyang pagdating, suot ng hari ng Denmark ang isang itim na jacket na may watawat kapwa ng Denmark at Greenland habang sinalubong siya ni Greenlandic Prime Minister na si Jens Frederik Nielsen at ni Kim Nielsen, ang pinuno ng Inatsisartut o Parlamento ng Greenland. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbisita, nakatakdang dalawin ni King Frederick ang isang paaralan sa punong himpilan ng Joint Arctic Command ng Denmark sa Nuuk at gayon din ng Royal Greenland, ang pinakamalaking kumpanya at producer ng seafood sa isla. Bahagi naman ng tradisyon ng royal family ng Denmark ang taunang pagbisita sa Greenland kung saan madalas silang nagsusuot ng pambansang kasuotan ng isla.
Nakatakda ring bumisita si King Frederick sa Manitsok at sa Arctic Basic Training Program sa Kangar, Luswak bago matapos ang kanyang paglalakbay sa isla ngayong Biyernes, February 20. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Malapit nang makabukas para sa light vehicle ang temporary passageway o bridge connector na pansamantalang papalit sa bumagsak na span ng Kabagan-Santa Maria Bridge ayon sa Department of Public Works and Highways. Ayon sa kagawaran, target ang pagbubukas ng temporary bridge sa Marso bilang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad solusyonan ang pagkaantala ng kabuhayan at pampublikong serbisyo sa lalawigan. Siniguro na ang pasilidad ay maayos, ligtas at maaaring gamitin ng mga light vehicles upang mapanatili ang daluyan ng transportasyon habang hindi pa naipatatayo ang permanenteng koneksyon. Hataw Balita ngayon. Naglaan naman ng Department of Social Welfare and Development Region 5 ng 12.97 million pesos upang tulungan ang mga tourism workers na naapektuhan ng nakaraang bagyong Uwan sa Bicol Region. Nasa 1,264 na tourism workers ang tumanggap ng tig 10,000 o 10,262 pesos matapos mawala ng kita dahil sa pansamantalang pagsasara ng mga establishments at pagkaantala ng mga aktibidad sa turismo. Sa pamamagitan ng cash transfer program, inaasahang maibsan ang pinansyal na pasanin ng mga benepisyaryo at matulungan silang makabangon mula sa naranasang pagkawala ng kabuhayan. Bahagi ito ng patuloy na disaster response ng pamahalaan na nakaalinsunod sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na bigyang prioridad ang mga vulnerable sectors sa panahon ng krisis. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang National Police Commission Cordillera na ang pagpasok sa Philippine National Police ay hindi lamang isang trabaho, kundi isang malaking oportunidad para sa mga kabataang nagnanais maglingkod sa bayan. Kaugnay nito, inilabas na ang schedule ng PNP entrance at promotional examinations para sa mga interesadong maging bahagi ng puwersa. Samantala, sa lalawigan ng Apayao, patuloy namang pinalalakas ang coffee at cacao industry bilang hakbang tungo sa mas matatag na kabuhayan ng mga magsasaka. Si Grace Doctolero, humahataw. Inanunsyo ng NAPOLCOM Cordillera Administrative Region ang schedule ng entrance at promotional examinations ng Philippine National Police na gaganapin sa April 2026. Ayon sa komisyon, higit pa ito sa isang trabaho. Isa itong malaking oportunidad para sa mga kabataang nagnanais maglingkod sa bayan. Binigyang diin ng ahensya na ang pagpasok sa PNP ay nagbubukas ng matatag na karera, mga benepisyo at pagkakataong makapag-ambag sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa rehiyon. Hinikayat din ang mga interesadong aplikante na maghanda ng maaga para sa pagsusulit at isapuso ang disiplina at integridad na kinakailangan sa serbisyong pampubliko. Samantala sa Apayao, patuloy ang pagsuporta ng Department of Agrarian Reform sa coffee at cacao industry bilang bahagi ng pagpapalakas sa lokal na agrikultura. Kasabay nito ang pagpapatupad ng Land Distribution Program na target na tapusin sa pagsapit ng 2027 upang mabigyan ng sariling lupa ang mga benepisyaryong magsasaka. Layunin ng programa na mapataas ang produksyon at kita ng mga magsasaka at mapalawak ang merkado ng mga produkto ng lalawigan. Hinikayat din ang mga magsasaka na sumali sa mga kooperatiba at agribusiness forums upang mapatatag ang kanilang kabuhayan at makasabay sa pag-unlad ng rehiyon. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Naghatid naman ng libreng serbisyong medikal sa mga guro at mag-aaral sa San Jose del Monte, Bulacan ang PhilHealth sa ilalim ng kanilang Yakap program. And si Nestor Torres, humahataw. Pagod, hirap at puyat.
ito ang kadalasang dahilan ng maraming guro kaya wala na rin silang oras sa sarili para makapagpa-check up o makapagpagamot sa doktor. At bilang tulong naman ng pamahalaan sa mga tumatayong pangalawang magulang ng mga estudyante, nagbigay ng libreng serbisyong medikal ang PhilHealth sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan o YAKA program ng pamahalaan sa Minuyan Elementary School sa San Jose del Monte, Bulacan. Alam din natin na sa sobrang dami ng inyong trabaho, minsan nakakalimutan na ninyo kumain o kaya naman lagi kayong puyat. Kadalasan, nawawalan na kayo ng panahon para tingnan ng lagay ng inyong kalusugan. Kaya inilunsad natin ang Yaman ng Kalusugan Program o yung Yakap Caravan. At sa programang ito, ang serbisyong medikal ay ang lalapit na sa inyo. May libreng kasama po dyan ang libreng laboratory test, na mga urinalysis, blood work, konsultasyon, gamot, at pagsusuri ng inyong vital signs. Tiniyak din namin na naipamahagi ang Service Recognition Incentive para sa nakaraang taon. Dito nabigyan ng pagkakataon na makapag-avail ng libreng serbisyong medikal at laboratory test ang mga guro. Kasi tulad ng mga nakausap ko, may mga sakit sila pero wala silang pang laboratory, wala din silang pang initial na pampagamot, pansimula ng mga gastusin nila sa gastusing medical. Kaya napakalaking bagay nitong YAKA program. At ako bilang guro, malaking bagay sa akin na meron ganito dahil baga natutugunan nito yung mga pangangailangan ko. Ako bilang anak din ng nagkaroon ng cancer dati. Hindi lang guro sa Minuyan Elementary School ang nakinabang sa YAKA program, kundi pati na ang mga magulang at estudyanteng may karamdaman. Sa anak ko po, may heart disease po siya. Kaya po, normally po, every 1 year po siya nagpapacheck up sa heart center. Yung nagpa-consult din po ako sa YAKAP, sa x-ray at saka sa urine po. At least po ngayon, nakakalibre po, hindi po, kasi po mahal po ang mga gamot, yung gano'n. Ano po, sobrang halaga po nito kung sakaling magkasakit man po. Ang isa po sa amin sa mga kamag-anak ko, pwede ko pong ma-apply sa mga anak ko po na magamit nila kahit paano na mabawas-bawasan ang aming gastusin sa sakaling kami na ma-hospital kami. Nasa 200 ang nakinabang sa YAKA program ng PhilHealth sa nasabing paaralan. Yeah, ang YAKAP kasi itong tinatawag natin na preventive side. No, ito yung tinatawag natin na primary care. No, na ilalayo natin yung ating kapwa Pilipino sa sakit. Overall health is important. So, but ang common ailments dyan sa kids, yung mata nila, kasi apektado yung pagbabasa nila, pagka yung eyesight nila. So, malaking bagay yung pagpunta ng PhilHealth dito. Tapos, yung mga teacher, diba, naha-high blood. So tinanong nga ni Presidente kanina yung isang teacher na nakaupo at kumukuha ng gamot. Anong sakit niya? Sabi, high blood. Pareho tayo, sabi ni Presidente. Nagpasalamat naman si Education Secretary Sani Angara sa suportang ginagawa ng Pangulo sa mga guro, lalo na sa mga matatagal na sa serbisyo. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes, February 20, 2026. Panoorin natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Happy Friday po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong February 20, 2026. Ngayong araw, wala naman po tayong minomonitor na sama ng panahon, LPA or bagyo sa loob at labas ng ating area of responsibility. Ngunit patuloy pong uulanin ang malaking bahagi ng Mindanao, maging dito sa silangang bahagi ng Visayas, dulot ng shear line o yung salubungan ng hanging amihan at ng easterlies. Kaya ngayong araw nga and in the next 3 days, inaasahan pa rin po natin yung mga pag-ulan dulot nitong weather system na ito. Samantala, yung amihan naman po natin ay
patuloy pong bumubugso at ngayon nakakaapekto naman po sa May Luzon. Kaya ngayong araw, ang forecast po natin dito sa May Luzon area, expect po natin yung maulap na panahon na merong mga mahihinang mga pag-ulan sa eastern section ng Luzon. So dito po sa may Cagayan Valley, down towards Aurora, Quezon, and also dito rin po sa may Bicol region. Aside po dyan, yung ilang bahagi din po ng Cordillera Administrative Region ay makakaranas din po ng maulap na panahon at mahihinang pag-ulan. But for the western section of Luzon, from Lawag down towards dito po sa may Mimaropa, inaasa naman po natin yung generally fair weather conditions, kabilang na po dyan ang Metro Manila. At ang agwat ng temperatura po natin dito po sa may Lawag, 24 to 32 degrees Celsius. Medyo mababa po dito sa may Tuguegarao, 24 to 29 degrees Celsius. Maging sa may Legazpi, 25 to 29 degrees Celsius. Sa may Baguio, 14 to 24 degrees Celsius. Sa Metro Manila, umiinit na nga po ng bahagya, 22 to 31 degrees Celsius. Pati na rin po sa may Tagaytay, 21 to 28 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Yung shear line nga natin nakakaapekto dito sa may silangang bahagi ng Visayas. So buong Eastern Visayas po yan. Maging dito sa may Cebu and Bohol, expect natin yung katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Kaya't doble ingat sa ating mga kababayan. And also, yung shear line din is affecting yung malaking bahagi din po ng Mindanao, liban na lamang dito sa may Zamboanga Peninsula. Although yung Sulu po ay kasama pa rin sa maaaring ulanin itong shear line. But other parts of the country po, itong Zamboanga ay posible pong makaranas pa rin ng mga localized thunderstorms. But for the rest of Visayas and also for Palawan, posible lamang po yung generally fair weather conditions na may mga mahihinang pag-ulan. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura dito po sa Visayas, Palawan, and Mindanao. Inaasahan po natin mabababa po ang temperatura dito po sa silangang bahagi ng Visayas and Mindanao dahil po yan sa shear line. So for Tacloban, 24 to 29 degrees Celsius. Sa may Cagayan de Oro, 24 to 28. Davao, 24 to 27. Mainit naman po ang ating panahon dito sa may Zamboanga. So 25 to 33 degrees Celsius po sila ngayong araw. And then for Cebu, 26 to 29. For Iloilo and Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius. While for Kalayaan Islands ay 27 to 30 degrees Celsius. Dulot po ng shear line, may nakataas po tayong weather advisory kung saan inaabisuan po natin yung ating mga kababayan na mag-ingat dahil posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa, dulot ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan, especially dito po sa mga areas na naka-orange. So ito pong sa may Davao Oriental and sa may Surigao del Sur, ngayong araw ay posible po yung mga malawakang pagbaha dahil sa mga epekto nitong shear line, kagaya nga po ng malalakas na mga pag-ulan. Samantala, yung naka-yellow naman po dito sa may Davao de Oro, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Norte, maging sa may Dinagat Islands, possible yung 50 to 100 millimeters din ng mga pag-ulan na maaari ding magdulot ng mga localized floodings. Kaya para sa ating mga kababayan, malapit po doon sa mountain areas and also yung mga malapit din sa mga river basins natin, no, ay kailangan magdoble ingat po tayo and makipag-coordinate po tayo sa ating mga local government units in case po kailangan natin mag-evacuate dun sa ating mga lugar. And for tomorrow, mababawasan naman po yung mga pag-ulan, although possible pa rin po yung mga localized floodings and mga landslides dahil sa malalakas na pag-ulan sa may Davao Oriental, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Dinagat Islands, and part na rin po ang Southern Leyte. Dahil inaasahan natin yung shear line or yung axis po nitong shear line ay aakyat po patungo sa may Eastern Visayas in the next few days. At para sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning, kaya't malaya din po makakapaglayag yung ating mga kababayan. Para dito sa Metro Manila, ang araw po sisikat mamayang 6:18 a.m. at lulubog naman mamayang 6:02 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist, Lian Loreto. Magandang umaga po at maraming salamat. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Isang makulay at nakakakilig na comeback
Ang hatid naman ng rising pop artist na si Haki sa kanyang pinakabagong single na Halo Halo. Ayon sa KBR Music House, matapos ang matagumpay na debut ni Haki sa awiting Aaminin, mas dapat abangan ang artistic identity nito sa kanyang bagong self-confessed track, kung saan naging hands-on siya mula sa pagsusulat, vocal direction hanggang sa huling detalye ng production. Tampok sa kanta ang catchy hook na kumakaba-kaba na sumasalamin naman sa halo-halong emosyon ng kilig na inihahalin tulad niya sa paboritong Pinoy dessert na halo-halo. May iba't ibang sangkap, ngunit may iisang masayang vibe. Abangan ang dance-friendly beat at performance-ready pop energy ng halo-halo na mapapakinggan simula bukas February 20 sa lahat ng major streaming platforms. Hataw Balita ngayon. Samantala, pinarangalan naman sa ginanap na 2026 Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia ang ilang natatanging personalidad at organisasyon sa larangan ng media nitong Miyerkules, February 18. Kinilala ang Wish 107.5 bilang innovative FM radio station dahil sa patuloy nitong paghahatid ng makabago at dikalidad na content sa larangan ng radyo. Tumanggap naman ng citation bilang Male Disc Jockey of the Year si DJ Adam para sa kanyang programa na The Roadshow sa Wish 107.5. Ang mga parangal ay pinili ng mga estudyante, alumni, faculty, staff, at stakeholders bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng mga ito sa industriya ng media. Thank you so much once again. We lift up all the glory to God, and I dedicate this award to, of course, the President and CEO of Wish 107.5 and UNTV, Kuya Daniel Razon. Lahat po ito, we wouldn't be able to achieve this without their help. And yun nga, sabi ko, the collaborative team effort. Hataw Balita ngayon. Congratulations, DJ Adam, and good morning. Salamat sa lahat ng mga bumubuo, men and women behind Wish. At syempre, on top of that, salamat sa Diyos na nag-iisang Kuya Daniel Razon. Thank you so much, Kuya. Salamat sa Diyos. At sa atin namang shout-out ngayong umaga, syempre, may mga nakikinig sa atin dito, mga kasambahay. Ayan, si Efren Hobito, Maximo Lorenzo, maraming salamat po, Janet De Leon, at happy Sabbath din kay Sis Ednaline Opis, and happy viewing kay Ashley Opis, and happy 24th Sabbath, Sis Rica Manlangit Lopez. Thank you also dito sa ating mga kasama. Unahin natin dito yung mga marshals natin, mga kasama natin sa UNTV News and Rescue. Maraming salamat po. Mga doktor, masisipag na doktor, mga medical staff, maraming salamat po sa inyo. Ang lahat na bumubuo ng MCGI na narito sa MCGI Charity Center, salamat po. Maraming salamat sa Diyos. At syempre, kasama ko dito sa Radio Mobile Booth, walang iba kundi si Alex Montesa. Si Paraon, Jobert Paraon, maraming salamat. And of course, Jose Ibanez. Ang ating pilot, kasama natin si Doming Regalado. Kasama din natin nakita ko din si Rudy Tolentino. Maraming salamat. Sa IT Department, kasama dito si Cardo. Thank you very much. And of course, si Marvin. Maraming salamat. At syempre, dyan mismo sa loob ng studio, ang ating kasama dyan sa Radio La Verdad, nariyan naman po si Carl. Nariyan si Races. Nariyan si Aljan. And of course, nariyan din po si Ian. Pero, at this point, nariyan po si Races. And of course, ang ating technical director, nariyan naman si, Rap Pelayo. Ayan, Rap. And JC Anyong Valdez. Maraming salamat. And of course, nariyan din si Justin, si Belinda Aquino, kasama si Rodrigo at saka si Igat. Siyempre yung mga IT people. Okay, Sisong, mamaya pa yon. At ganun din yung mga IT people
Thank you so much dyan sa studio, si Lawrence, si Jeremy, si Berniel, Darian din, si Arian. Maraming salamat po sa inyo. Si Luel at ganon din. Luel and of course si Ronald and Joy. Mga kasama natin sa social media department, thank you very much. Sabi ni Adet, tama na. Ang ating mga video editor, thank you very much mga editor natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Standby na, ready na sila Grace Casin, of course, good morning kay Victor Cosari, and of course mga kasambahay, si Mon Hokson. Ready na rin si George, si Jaja, magandang umaga Ja, kay Stephen. Mga kasambahay, shout out sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, Christian and Jerickson. Shout out din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayong dito po sa Radyo La Verdad 1350. Yan, yung mga BP natin, BP Noli, BP Jerry, BP Bong, BP Joseph, ayan, Ma'am Nina Domingo, at syempre si GMJ Eusebio, Ate Arlene Rason, BP Ruth Soriano, maraming salamat. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood. Sa aming official social media account, magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts, mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ng iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Lucas 16:15. At sinabi niya sa kanila, kayo ang mga aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat, nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-20 sa buwan ng Pebrero, 2026. Magandang umaga, Prima and Joan Nano. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at yung mga writers natin. Thank you very much, Sarah and JP. At ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Colobong, ako po si Annie Rentoy. At tabay po, yan, dito po sa UNTV at UNTV, Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ready na po kayo, mga kasambahay, sabi ni George. Ibardalosa, ready na sila. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.